inyong lahat. Bali sa video naman na to ay makakasama natin ngayon si Madam Christy. Si Madam Christy yung partner ni Madam Regina. Bali sa video na to ay i-explain sa atin ni Madam Christy kung ano yung flow ng application papunta ng Poland. Huwag kayong mag-alala, siya ay legit 100% at hindi niya kayo iiwanan hanggat hindi kayo nakakarating ng Poland. Basta huwag kayong mag-give up. Ayan, makakasama natin ngayon si Madam Christy. Magandang hapon po, Madam Christy. Finally namin kita in person. Thank you then for visiting our house office. This house is at the same time my office space. Nandito po tayo ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Kasi gabi dito sa Madrid. And then pag-uusapan natin yung flow and yung process ng how to come in Poland. Okay, so in the Philippines, we have job offer accredited by the Polo. Kaya yung mga nag-apply po sa amin, it is very sure na makakaalis kayo ng Pilipinas na hindi kayo dadaan sa illegal process. Ibig sabihin po, ang ating job order is properly documented and legally approved by the Polo. So, yung proseso po namin ng paano i-access yung application, kami po yung, ang consultancy namin, siya yung nagpo-process ng mga application in Poland. So, it means kami po yung direct representative of the employers in Poland. So, ang requirements for processing for application is in Poland, we don't require experience for factory worker, warehouse worker, manual packer, or if you are skilled, of course we require your expertise on the particular skilled na ina-applyan nyo. Halimbawa, driver, welders, electricians, construction workers, and other expertise on na merong pinag-uusapan na skilled. So, yung proseso po namin is we have agency in the Philippines na pwedeng mag-cater ng inyong application, and then meron kaming through your consultancy. Pwede kayong mag-access sa aming FB page na hanapin nyo lang po yung AUR Consultancy Spain. We put Eagle. Ano po yan? We are working here in Europe, but of course we are Filipinos. I put the Eagle. Yan yung pong pambansang ibon ng Pilipinas. So, yun. Two-way yung pwede nyo pag-applyan. And we have many other partners or associate like Regina, with Rain Manpower, na nandito din siya sa Spain. And we have from other countries na may-met nyo din sila through website. Hindi ko naman sabihin yung mga websites nila, pero of course, kung nag-search kayo for job in Poland, makikita nyo yung mga website ng mga bawat partners namin. So, kung sa amin kayo mag-a-apply, ito ang process namin. You are obliged to attend our Zoom meeting, Zoom orientation, na kinakandak namin every Saturday, and minsan nagkakandak kami ng Sunday. And then with our associates, meron din silang webinar, no? Pag-approve, if in case, after orientation, nagustuhan nyo yung process namin, mag-ano kayo sa amin, if you want to commit, magsisend kayo sa amin ng inyong CV, ng passport, ng ID nyo, yung legal IDs, o government IDs, or kung nasa ibang bansa kayo, yung ID nyo in that country. And then, if you want to start the process, meron kaming pinapa-permahan na agreement na in terms and conditions sa application. After those preparatory documentation, i-apply na namin yung inyong work permit. Ang work permit process, more or less, 3 to 4 months yung processing. And sometimes, inaabot lang ng 45 days. It depends on the city ng Poland kung saan namin kayo in-apply for work. Kasi like for example, if it is in Warsaw, sa Warsaw, bulk ang ang mga applicants. So, kasi siya yung pinaka-main. So, bulky ang application dyan, kaya ang approval ng
work permit, minsan inaabot siya ng 4 months or 6 months. It depends. Okay? And then, pagka meron na kayong work permit, ang start niyan is, ang next step is the visa processing. So, we will assist you in visa processing. Kung nasa Pilipinas kayo, ang mag-assist for visa is the agency in the Philippines. Kung nasa labas kayo ng Pilipinas, ang mag-assist niyan is ang EU work mismo directly. And then after successfully granted ng visa, i-arrange namin yung inyong pag-alis sa Pilipinas. Aalis kayo ng Pilipinas na tinatawag nating legally documented OFW. Kasi meron tayong job order sa Pilipinas, so meron mag-i-issue sa inyo, yung agency magbibigay sa inyo ng yung certificate, yung pinaka-importanting certificate para makalabas kayo ng Pilipinas, na tinatawag nating Overseas Employment Certificate. Yan yung pinaka-importante. And then once na meron na kayong lahat ng document na yan, i-arrange na namin yung inyong paglipad sa Poland. And then, rest assured na merong trabaho pagdating ng Poland. Kaya lang, minsan, pagdating ng Poland, yung mga workers natin, meron na mga problema. Pagdating ng Poland, ayaw nila yung trabaho, sasabihin nila malayo, malamig, maraming reason. So, minsan, sa mga ganyan na paraan, kung galing ka ng Pilipinas, wala kaming magagawa kundi tapusin mo yung iyong contract. Or magtatrabaho ka muna, at least magtrabaho ka in Poland at least 6 months sa company para ma-comply natin yung requirements ng every company na nagbigay sa inyo ng work permit. And then after that, kung ayaw na ninyo, let's say gusto niyo lumipat ng ibang company, you are free. After 6 months, you are free. Pero lahat ng problema, sasabihin nyo sa amin para nagagawa, na-fix namin yung problem nyo. Hindi yung basta lang kayo aalis na hindi natin napag-uusapan kung ano yung problema nyo. Diyan yung ang services namin, diyan nagtatapos pag nasa Poland na kayo. But of course, hanggang nasa poder namin, nasa responsibility namin kayo nag-work, we are still here to assist you kung ano man mag-arise na problem sa inyo. Akong additional information, bakit minsan magtataka tayo, bakit may bayad yung malaki yung ginagastos ng nagpupunta ng Europe or ng Poland. Poland is Europe. Okay, in general, ang Europe is hindi siya katulad ng Saudi, ng Middle East, ng mga Asians, other Asians country na sagot lahat ng employer yung gastos. Okay? Or hindi siya, kasi ang trabaho natin dito is hindi siya domestic helper, let's say domestic helper, no? Domestic helper or mga skilled or factory workers na sinasabi. Dito kasi sa Europe hindi binabayaran, hindi sino-shoulder ng employer yung expenses ng worker sa pagpunta ng Europe. At bakit? Ito yung reason. Kasi pagdating niyo po sa Europe, ang inyong status is hindi OFW na in general, ang OFW, pag sinabi natin OFW, contractual worker. Okay? May contract ka lang. And then, kung saan yung specific na particular na pagtatrabahuhan mo, yun lang. Hindi ka pwedeng mag-ship from other employers. Dito sa Europe, ang tawag sa inyo dito, pag nakarating na kayo dito, ang tawag sa inyo yung TRC na makukuha nyo, is, ang tawag niya is Temporary Residence Card. Ibig sabihin ng Temporary Residence Card is you are a resident of that country. Okay? So, ngayon, hindi ka OFW, hindi ka contractual worker, but you are a working residence. So, pag working residence ka, and then yung residence, word residence, it means you have the right, same with the Polish, with the Spanish, or with the European citizen. Okay? So, ngayon, hindi pwedeng hawakan ni employer yung iyong desisyon. Let's say, nagsabi ka, ay ayoko nang magtrabaho kasi masyadong malamig. O ay ayoko nang dahil lagi kaming nakatayo.
Ganon. So, walang karapatan si employer na i-hold ka dahil meron kang pinirmahan sa amin na contract. Wala siyang karapatan yan kasi bawal yan dito. Hindi hinahawakan ng employer yung inyong documents, yung passport nyo. Hindi yan hinahawakan. Kasi meron kayong rights the same as citizens, the same as residents. So, kaya yun yung yung reason bakit hindi nagbabayad yung employer kasi bakit magbabayad si employer na after a day, after a month, aalisan niyo yung trabaho. Yan yung pinaka-reason bakit may cause ang pag-apply sa Poland or sa other European countries. Thank you. And if you want to apply with us, please address it in our FB page. Maraming salamat po, Madam Christy, sa napakagandang explanation para maliwanagan ang ating mga kababayan na makakapanood at nagpaplano mag-apply papunta ng Poland. Sa mga mag-a-apply dyan, i-message nyo lang kami o kaya i-follow nyo ang FB page ni Madam Christy at saka ni Madam Regina at saka i-message nyo din ako kung gusto nyo mag-apply at tutulungan namin kayo na makarating dito sa Poland. Huwag kayong mag-alala, hindi kami titigil hanggang hindi kayo nakakaalis. Basta masisigurado namin na legit sila. Ayan, maraming salamat po, Madam, sa napakagandang interview na to. Thank you, Madel, and thank you very much for promoting our FBP, our consultancy with Regine and with our EU work. Ayan. Sana ay mag-apply na kayo kasi samantalahin natin hanggat bukas pa ang Poland. Kasi pag nagsarado na yan, medyo mahirapan ang makapunta dito sa Europe. Kasi ang Poland ang pinakamadaling stepping stone para maka-travel tayo dito sa buong Europe. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye!